Kumusta naman kayo mga kabayan? Ay naririnig naman ako at kahit may karikit na ubo, may halak, ay patuloy na maghahatid sa inyo ng mga cooking videos na papagarnay. Ngayon, meron tayong baka, mga 1 kilo mahigit iyan. At ito'y lulutuin natin ng masarap. Marinate muna natin sa toyo, nilagyan natin at saka oyster sauce mga kabayan. Yung ating bakang yan. At ngayon, tayo nagliligis ng ating lemon na iyon at lalagyan din natin yan ng lemon juice. Yan ho, yung ating mga panimplang gagamitin yan. Ang ating lulutuin ngayon mga kabayan ay beef mechado. Ayan. Mga kabayan, ngayon lang ako makakapagpakita sa inyo ng garing luto. Pero dati naman ako'y nakapagluto na rin. Ayan ho. Pipigaan lang natin yung ating bakang iyan na may toyo at oyster sauce na. Yang ating lemon iyan. Mga kalahati, pwede na yan. O mga kabayan. Para yung kalahati, pwede natin magamit pa sa iba. At ito, dadagdagan natin ng toyo. Bali, lahat-lahat ang nailagay natin toyo diyan ay mga nasa 4 na kutsara. Ito, papamintahan din natin. Marami-rami. Mga kulang-kulang kalahating kutsarita yan. At hahalu-haluin muna natin. Ating imamarinate lang yan ng mga 1 oras. Pwede na yan. At ating lulutuin na itong ating beef mechado ni Sir Boyet. Pansin nyo magaho, parang iba ang busis ko. Ayos. Ngayon, diyan ay ating naibabad na 1 oras. Ngayon, di tayo mag-uutay na magluto. Yung ating non-stick panayon, nilagyan natin ng mantika at pinainit natin tayo magpiprito muna diyan ng mga pansahog na yan tulad niyang patatas. Ating halos isisirlaag naman nandiyan at hindi naman para palambutin. Ayun, para lang ho siya ay magandang texture at hindi mag-iba maya-maya sa ating pagluluto. Maganda medyo malambot-lambot din yung mga yan pagkaluto na. Yan ho. Talagyan din natin karikit na paminta para may karikit na lasa at may karikit na asin din tayong ilalagay diyan. Yung mga kabayan. Karikit lang. Huwag lang hindi magkalasa. At yan naman maya-maya ay para lang ho may drama. Yung drama. Mga kabayan. Ayos na. Tapos ngayon, karikit na oras lang yan. Kakong at hindi man para palambutin. Ilalahok na rin diyan natin yung ating carrots na yan. Sa dahong una kong sinisir o piniprito yung ating patatas dahil gusto ko yan mas malambot. Tapos yun naman ng carrots, maganda medyo may lutong na karikit pa yan. Yun, mga kabayan. So, ito talagang napakasarap po niyang ating lutong yung beef mechado. Ngayon, hanguin na natin at yan, titigisin natin yung pinakamantika at ating patutuluin yung sa ating dalagayang strainer. Ngayon, nagsalang na tayo nitong ating talyasing iyan. Yung kawali natin yan mga kabayan. At tayo nag-melt na niyang butter. Ako nga sa inyo, napakasarap ng mga ganyang luto pag may mga butter. Mas malinamnang kahit hindi ka mag-change. Ito ang ating luyang at itong ating bawang na ito. Marami-rami din para mas mabango at mas masarap. Kung naman sobrang dami din, yan yung mga kalahati ng 1 ulo na pinagayat ko kay kabayan Commander Mami Lisa. At pagka sobrang dami din naman, mapakla, may paklang dulot yung ating bawang. Ating sinasangkot sa landi yan ng papagayaan. Kung gusto nyo kahit papagayaw, pwede din. Ngayon, itong ating ginamit na sibuyas, itong sweet onion na ito, sibuyas na puti, kasi puti na aking budhay. Namiss ko na yung aking statement na yun. Sibuyas na puti, kasi puti na aking budhay. Mga kabayan. Sauce para siya po tawarin. Talaga namang sarap niya ang mga papagay. Ang pagsasangkot siya pala ay parang pwede na. Tutuloy pa natin mga kabayan. Tutuloy natin. Matagal-tagal din pakalambutin yung ating baka. Ako sa inyo. Ay ang aking biniling baka. Pinasubok akong magluto ng baka na yung parte ng pasong kung tutuusin parang pinagbatukan. Batok ng baka. Kung pasong yung nakaumbok sa bandang likod. Maganda daw iyon. Medyo matagal-tagal palambutin pero hindi nagigiba at maganda ang texture. Yung nilagyan natin ng paminta. Hindi ho. Uling ang inilagay natin ha. Paminta ho yung napadami-damay. Bagay, gusto ko naman sa gym mas maraming paminta. Bukod doon sa pagmamarinate natin, pinamintahan pa rin natin yan. Mas masarap At ito, naglagay tayo ng fish sauce. Mga 3 kutsarang iyang pampaalat at makakaibang
alat ding dinudulot yung fish sauce. Yan. At yun, nilagyan natin ng toyo. At ito, oyster sauce. Yan ho. Tigta 3, 4 na kutsara yung oyster sauce. Tsaka yung ating toyo. Yung ating hahalu-haluin lang ng papagayaan. Sauce marsipaw. Yan naman pwedeng timusan. At tayo pag naglalagay ng panimpla, sa totoo lang, hindi ho natin inaagad. At mahirap pagka napasubra agad. O, pag napaalat, ay nako, hindi mo may enjoy paglanta. Kaya kita nyo ating bakang yaan. Yan yung sinasabi kong pasong ng baka, yung pinakalikod, yun yung nakaumbok sa likod ng baka. Kaya kaganda ng itsura, kaganda ng texture niya. Pero medyo matagal-tagal palambutin. Kahit naman anong parte ng baka, pwede nyo gamitin dito. Siyempre, masarap din yung tinatawag nating kamto. Yun, yung parang galing sa tiyan. Pinagtiyan na ng baka. Malapit sa liempo. Yun. Yun ay ating lalagyan ng laurel leaves na yan. Bay leaves. Ating pampabango, aromatics. Kumbaga para mas masarap, mas enticing o mas paibig. Ang amoy pa lang ay pang-ulam ng masarap. Yan ho, yung ating dahon ng laurel na yan na kalimit ay ginagamit din natin sa mga patatim, sa mga humba. Yan ho, yung laurel leaves na yan. Yung ating sasangkot-sangkot sa palangin, parang halos piniprito pa rin natin. Yan yung magkakatas ng kanya, magsasabaw ng kanya yan, mga kabayan. Yan ho, magsisikriti yan yung natural na katas ng laman ng baka. At ito, lalagyan natin pampaganda ng kulay, pampatingkad ng kulay natin, yung ating black caramel na yan, mga 2 kutsara lang munang iyan. Yan naman yung tulad lagi kong sinasabi, wala ho yung lasa, wala ding amoy. Talagang pampaganda at pampatingkad ng kulay para lalong mas mukhang masarap ang ating pagkain. Pero sadyang masarap, syempre. Lalagyan din natin ng pampatingkad ng lasa ng baka, yung beef broth cubes na yan, 2 ating inilagay. Naubusan ako nung sadyang ginagamit kong beef broth mix na ginagamit ko rin sa mga paggogoto. Kaya ayos din naman yung beef broth cubes na yan. Para ho yung baka natin mas maging rich ang lasa. At ito, yung pinaglagyan natin ng oyster sauce kanina, doon na rin natin inilagay yung tomato sauce na yon, sauce marsipaw, tawari. 4 na kutsarang tomato sauce, mga kabayan. Tapos, lalagyan pa rin natin yan ng tomato paste, pampaganda pa rin, pampapula-pula ng kulay. May asim ding taglay, pero sapat lang yan, ilalagay natin yan para makumpleto natin yung paasim. Dito sa ating beef mechadong yan, mga kabayan. Oh, tunay naman. Huwag naman hindi ka napaibdihan sa ating lulutong yan. At siyempre, hindi mawawala patamis ng karikate para may tamis ng pag-ibig. Yang 1 kutsarang asukal na pulang putlain. Siyempre, buwan naman. Talaga naman. Nakakadagdag na sarap yan Hindi naman para tumamis. Hindi naman yan litchi flan o fruit salad. Basta may karikit kang mananamnam na tamis ng pag-ibig. Yan, ating naglalapot-lapot na yan. Hindi pa ho natin yan tinutubigan. Yan ngayon na ang ating paglalagay ng tubig at diyan na natin palalambutin niya ng wagas. Yan ho, tulad ng sabi ko, yung ganyang parte ng baka, medyo matagal palambutin pero pag lumambot ay hindi naman nagigiba. Masarap po ang texture niya. Yan, mga kabayan, ilagay natin sa baon na yan ay sapat lamang para papalambot natin yung ating baka. Tuga, ayaw, kita nyo ba yan? So, ating kinukulob yan. Siyempre, babalikin din natin. At yan, ating nilahok na rin ng ating mga patatas at saka yung carrots na yan, mga kabayan, para nang sa gayon ay may ilalambot pa rin yan ng karikate at kumpleto na ang lambot niyang ating baka. Yan na ho ngayon ang tinatawag nating beef mechado ni Sir Boyet. Di ba ko simple-simple, may ilalagay pa rin tayo yung pampabangot, pampasarap. Hindi pwedeng mawala yung bell pepper na yan. Sauce marsipaw. Sadyang ipinahuhuli ko yan para may karikit na crunch.
may karikit na lutong pa din iyan, mga kabayan. So, ay ano ba ang inyong iniintay? Ay subukan nyo na rin magluto ng garning estilo ng aking beef mechada o kayo merong inyaw. Masarap din sigurado. Yan ha. Salamat sa inyong panunood mga kabayan. Mabuhay tayong lahat. God bless. Pagas kailangan manak.